Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na pigar-pigar na galing sa Pangasinan o Dagupan mga kuys. Sa kanila nagmula ito mga kuys na ang ibig sabihin ay turning over o balik-balik ta rin mga kuys, kaya nang bahala doon. Tapos ito mga kuys, ang dinidescribe nito sa pagluluto mga kuys, talaga dapat ito ay lubog sa mantika tapos mabilisan lang. Tapos ang ginagamit nila dito mga kuys, usually kalabaw, pwede rin ang baka. Tapos ang ginamit natin mga kuys, ang available sa lugar natin ay baka, yun ang gagamitin natin. Tapos iniwalan natin ng malinipis kung hanggang saan kaya nating manipis. Tapos ito mga kus, lulutuin natin ng mabilisan lang to. Ang mga kasama talaga nito madalas, repolyo at sibuyas na puti. Pero dun sa nakainan namin ng best friend ko sa Dagupan dati, may mga choice pang ibang gulay doon na gusto nyong ilagay. Pwede rin mga young corn, kung ano man yung pinaka gusto nyong ilagay. Pero para sa akin mga kus, pinaka the best yung simple lang na repolyo at sibuyas na puti na marami. Yun yung the best sa akin. Tapos dito mga kus, hindi na ako naglalagay ng asin dito or paminta. Basta talagang fresh na baka, tapos i-deep fry natin na mabilisan lang yan, tapos ahon na natin yan. Bali ang magpapasarap dyan mamaya mga kus, kailangan mo talaga ng sili dyan, toyo, kalamansi. Yun yung pinaka magpapalasa dyan mamaya. Tapos nung sa nakainan namin sa Dagupan, meron siyang sineserve na sabaw nung kalabaw, parang kaldo. Ang sarap mga kuys. Tapos talaga nung kumain kami doon, sobrang daming tao. Nalimutan ko kung anong lugar yung kininan namin noon, pero sikat siya, along highway siya mga kuys eh. Tapos ang pinaka nagustuhan ko doon, pag kumain ka talaga ng ganito mga kus, hanggat maaari mainit yung pagkaluto, kainin mo na. Kasi pag ito ay hinayaan mo pang lumamig, medyo kukunat na. Kasi nagtutuloy pa yung pagluluto niyan mga kus eh. Alam nyo naman yung mga local meat sa atin dito, medyo may katigasan talaga. Kaya pagka ganito, manipis na hiwa, mabilisan lang luto para makuha mo yung lambot. Ayan mga kus, umuusok pa. Dapat yan, kainin na mga kuys. Tapos nagluto pa ako ng second batch, medyo nag-iba na yung mantika natin mga kuys. Ang ginamit natin dyan, coconut oil. Pero choice nyo naman kung anong gusto nyong mantika gamitin nyo. Pero mga kus, pagka ganitong pagkain, asahan nyo naman mantika talaga yan. So, pili kayo ng gusto nyong mantika na alam nyong safe para sa inyo. Pwede siguro yung gumamit kung may kaya-kaya kayo, olive oil, avocado oil. Pero ako mga kus, coconut oil, palag na tayo dyan. Tapos yan mga kus, tinong ko siya ng isa-isa kasi nung ginamit ko kanina yung strainer, dumidikit. Tapos hanggat maaari mga kus, talagang mainit na yung mantika para talaga makuha mo yung mabilisan luto at malambot. Tapos yan, kung gusto nyo mas maraming repolyo, lagay nyo. Tapos ang pinaka gusto ko talaga dito, maraming sibuyas para masarap. Hindi ko pa na-try maglagay ng bawang kasi wala silang nilagay na bawang doon. Pero sige, sa susunod, try natin mga kus, parang medyo masarap pag may bawang ng konti para medyo may tapang-tapang ng kahit papano. Tapos yung ganun lang gagawin natin mga kuys, ahonin lang din natin na mabilisan yan. Pag nakita natin yan, okay na yung ganyan tsura mga kuys. Kasi hindi ko rin masabi sa inyo mga kuys kung ilang minuto kasi depende sa karne na bibili nyo. Pwedeng mga 2 to 3 minutes mga kuys, palag na yan. Depende rin sa kalan or init mga kuys ng kalan na gagamitin nyo. So doon kayo magbase mga kuys kasi hindi talaga tayo nagtuturo mga kuys, talagang tantiometer lang tayo palagi. So kayo nang bahala. E nakita nyo mga kuys, ang masarap dito, magre-rest yan kahit mga 2 to 3 minutes mga kuys, tapos kainin nyo kasi magkakatas yung mismong gulay tsaka karne.